Amen. Ayan. Oo. Amen, brother Dennis. Ayan. Yung lagi, Dines pala, hindi Dines. 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 Ayan. Oo, lagi kong MC minsan si, ano, si Brother Peter. Di si Brother Peter, wala. Kasama ni Pastor. Nakikikain. Sige, tayo po ay magsisimula na ng atin pong preaching. Tayo po tumayo. Some verse lang po yung atin pong babasahin. Okay, 1 John chapter 4 on verse number 19. 1 John chapter 4 on verse number 19. Nandun na po ba tayo? Ito yung mini-memory verse ni Brother Dines, ni Brother Dines. Yeah. Okay, 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Tayo po yung mukot manalangin. Yes, Heavenly Father, O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga po, sa hapon pong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. Lord, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyo pong likuran, Panginoon. Di po kayo makita, kundi kayo po. Lord, gamitin niyo po ang aking dilang, aking bibig, Panginoon, sa pangangaral po ng inyo pong salita. Wala po kayong katulad, Lord. Di ko po kaya to nang wala kayo sa aking tabi. Kayo na pong bahala, Panginoon. Tanggalin niyo po lahat ng kaba, lahat ng takot, Panginoon. At dinadalain ko po na kayo po magpakain, Panginoon, sa mga tupa pong ito, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige, tayo po yung makakaupo na. Yan. Okay, so Happy Hearts Month. Yan. And happy birthday, Tatay Nonoy. Advance. February 14. Okay, so Hearts Month kasi ngayon, kaya yung aking topic ay about sa pag-ibig. Yan. Kaya nga, we love Him because He first loved us. Mamaya nyo muna ilagay yung aking presentation, ha. Okay. So, yung ating pong title sa hapon pong ito ay Speaking God's Love Language. Alam niyo po ba yung love language? Love language. Alam niyo yung 5 love language? Nakapag-try na ba kayo ng test nun? Yan, may test kasi yon para malaman mo kung anong love language mo. Kung ikaw ba ay act of service, quality time, gifts, physical touch, at words of affirmation. Yan. Okay, so yun po yung 5 love language na isinulat ng isang Baptist pastor. Yan, si Dr. Chapman. So siya yung nagsulat ng love language na para syempre sa mga mananampalataya at gayon din sa mga tao, no? Ang title ng book niya is The 5 Love Language, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Yan, noong 1992 niya yan isinulat. Okay? So, pag sinabi nating love language, ito yung love language natin na gusto nating ma-receive. Ayan. At ito din naman yung ito yung love language mo na ibinibigay mo naman sa iba. Naintindihan ba ako? Yan. So, love language, for example, yan, kasi may test yan. Ang love language mo is, yung gusto mong ma-receive, ikaw ay act of service. Ayan. Tapos, yung kaibigan mo, kaya yung asawa mo, ang ibinibigay is word affirmation. So, pag sinabing word affirmation, ito yung mga phrases, yan, yung mga magagandang salita, yan. Ito yung love language niya. Tapos, ang love language mo is act of service. Ayan. So, minsan hindi mo na-appreciate yung yung love language na binibigay niya kasi act of service ka. Mas na-appreciate mo pag ikaw ay ginagawa ng service. Ayan. So, yun. Katulad sa aming mag-asawa, yan, ako yung word of affirmation. Siya naman ang act of service. Dahil alam ko yung act of service siya, ginagawa ko yung act of service kahit na yung aking pagbibigay ng love language ay word affirmation. Yan. So, ibig sabihin, ako yung nag-a-adjust. Nagbibigay ako ng act of service. So, pwede yung, halimbawa, ikaw yung receiver ng love language. Ang love language mo, act of service. Pero pag ikaw nagbigay sa tao, gifts naman. Ikaw yung mahilig kang magbigay ng regalo. Ayan.
mahilig ka magbigay ng regalo, tapos ikaw gusto mo, binibigyan ka naman ng serbisyo. So yun po yun. Bakit napaka-importante to pagdating sa pag-ibig? Kasi pag alam mo yung love language ng bawat isa, hindi ka, lagi kang kikiligin. Yan. So ibig sabihin, lagi mo ma-appreciate kung ano yung gusto nung kapartner mo. Lagi mo appreciate kung anong gusto ng ibang tao. Yan. Minsan, madalas ginagamit tong love language na activity sa sa mga team building. Yan, ginagamit to sa team building para maging maayos yung samahan. Oo. So, yun po yun. Naiintindihan ba yung love language? Amen po ba? So, meron tayong 5 love language. Pag sinabing quality time, ito yung love language na gusto mo palagi kayong magkasama. Na gusto mo binibigyan ka ng oras. Quality time. Act of service, sinabi ko na, ito yung ginagawa sa'yo yung mga servisyo na gusto mo. Alam niyo naman, pag service, di ba? Pinagsisilbihan ka. Yun. Kapag ka naman word affirmation, ito naman yung sinasabihan ka ng mga gandang salita, yung mga magagandang gusto mo, yung mga, yung nakakapag-encourage, yun yung word affirmation. Kapag sinabing gifts naman, ito naman yung palagi kang binibigyan ng gifts o palagi kang nagbibigay ng gifts. Ayan. At pagdating naman sa, nakalimutan ko, physical touch. Yan, yung may hilig kang tapikin, ganyan, kumusta ka na, ganon. So, yun yung physical touch. Okay? So, ngayon, i-present mo na, Brad. Okay, so, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Okay? People express and receive love in different ways. Yung nga yung sinabi ko kanina. Okay? God who created love also desires a loving relationship with His people. So, ang Panginoon, ang Diyos, gusto ring makareceive ng ganyan. 5 languages. Alam nyo ba, hindi question na hindi question yung how do we respond to God's love in language? Kumbaga, hindi question, does God love us? Hindi question yung does God love us. Ang question doon is, how do we respond to God's love language? Amen po ba? Kasi na-express na ng Diyos yung love language sa atin doon sa cross ng Calvary. Amen po ba? Sige, huwag kayo mag-amen. Mamayang 5:00 pa tayo dito. Okay. So, paano pinakita ng Diyos yon? Yung words affirmation. God spoke love, forgiveness, and assurance from the cross. Diba? Sabi ng Luke chapter 23 on verse number 34, Father, forgive them for they know not what they do, with what they are doing. Biro mo, kinausap niya ang Diyos Ama. Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba love yun? Yun yung word affirmation. And John chapter 19 verse 26 to 27, sinabi doon na about care and provision. Word affirmation yun eh. And then, but God commanded His love toward us. Kahit tayo ay makasalanan, pinatawad niya tayo. Diba yung forgiveness, words affirmation yun. Quality time. God chose to be with us even in our suffering. Matthew 27:46, Jesus experienced separation so we could have fellowship. And then sabi sa Isaiah 53:3, a man of sorrows and acquainted with grief. Hebrews 4:15, He was touched with the feeling of our infirmities. That is quality time ng Diyos sa atin. Acts of service, the cross was the ultimate act of loving service. Diba? The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Sabi ng Mark chapter 10, verse 45. Then sa gifts, God gave His greatest gift at the cross. John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ephesians 2:8-9, di ba? Yung salvation ay isang regalo ng Diyos. Physical touch, expressed through suffering and sacrifice. God allowed His Son to be physically wounded for us. Kaya nga sabi ng Isaiah 53:5, by His stripes we are
healed. Diba? So yung 5 love language in-express ng Diyos sa atin. Tayo naman, anong kaya natin express para sa Kanya? Diba? Tayo lang ba yung isang tao na ungrateful? Diba? Tayo lang ba yung tao na naka-receive ng pagmamahal galing sa Diyos, pero tayo, diba? Tayo gusto nating maka-receive ng love. Amen? Si God kaya hindi niya gustong maka-receive ng love sa atin na nanggagaling sa atin. Diba? So, yung una nating punto, God's love language, words, affirmation. Ano yung kaya nating bigay para sa Diyos? Okay? God delights in praise, prayer, and confession. Sabi ng Psalms 34:1. Psalms chapter 34 verse 1. Brad, nga. Paki-flash. Ayan. Psalms chapter 34 verse 1. So dito, gusto ng Diyos yung praise, prayer, and confession. So yun yung word affirmation. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Sa lahat ba ng oras, sa lahat ng pagkakataon, palagi ba nating pinupuri ang Diyos? Kapag ba may magandang nangyayari sa atin, palagi ba natin siyang pinipraise? Diba? Palagi bang si God yung nauuna? Palagi bang siya yung kapag meron ba tayong nagawang kasalanan, kinakausap ba natin siya? Nagko-confess ba tayo sa Kanya? That is word affirmation. Hebrews 13:15, let us offer sacrifice of praise. Romans 10:9, confessing Christ with our mouth. God speaks words of love to us through His Word. God desires loving words from His children in return. Ngayon, do you speak to God daily in prayer? Tayo ba? Kinakausap ba natin ng Panginoon? Ang tanong ko ngayon, tinanong ko na to sa young people Sino dito ang nagdadasal 10 times a day? Taas ang kamay. Wala. 9 times a day. Ba, wala. 8 times a day. Wala. 7 times a day, 6 times. Parang mababa. No? Taasan ko. Sino dito nagpe-pray ng 11 times a day? Wala. Babaan ko, kala ko tataasan Sige. 5 times a day. Ayun, si Shay. Yan. 4 times a day. Ayun. 3 times a day. Si Tatay Nonoy. 2 times a day. Si Sister Jean, 2 times a day. Si brother. 1 a day. Once a day. Ay, mga bisita natin dyan. Ilang, tayo nagpe-pray? Isa. Once a day. Kayo po, 2. 2 po. Ayan. Oo. Si Tatay Eater. Wala pa. Oo. Yan. Okay, kita ninyo? Sige po, mamaya na tatay. Preaching po ito, hindi po Sunday school. Apo. So, 2 ba? Opo. Opo. So, ganun po kayo manalangin. Okay po. Opo. Tama po. Hindi po binibilang ang panalangin. Walang humpay na panalangin. 1 Thessalonians 5:17, diba? Pray without ceasing. Kaya dapat pag nananalangin tayo, hindi bilang. Ba't nagtataas ng kamay kapag may bilang?
Di ba? Amen po ba? Kasi wala, kaya si Tatay Iter di nagtataas. Walang humpay na panalangin. Dapat kapag tayo kumakausap sa Panginoon, sa tama si Tatay, di ba? Walang humpay. Palagi dapat nating kinakausap ang Diyos. Kahit saan man tayo magpunta. Kahit saan man tayo, nandiyan man tayo, or nandun man tayo sa kung saang lugar, dapat kinakausap natin ang Diyos. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, word of affirmation. Kaya every time na meron tayong problema, tayo ay masaya, dapat kinakausap natin siya. Amen po ba? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya, pinupuri siya. Ang gusto niya, yung closeness ninyo, intimate ninyo, yung nag-uusap kayong dalawa. So yun ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, do you praise Him openly and sincerely? Yan. Tayo ba? Pinupuri ba natin palagi ang Panginoon at syempre, sincere ba tayo sa pagpupuri sa Kanya kapag may mga magagandang nangyayari sa atin? Kapag pangit yung nangyayari sa buhay natin, pinupuri pa rin ba natin siya? Amen! Praise the Lord! Diba? Pag nag-away kayo na asawa nyo, praise the Lord! Amen! Diba? Bakit? Kasi kung di dadating yan, hindi ka matututo. Di ba? Yung mga problema daw sa buhay natin, yan po yung nagpapatatag sa atin. At may mga dahilan, lahat ng dumadating sa buhay natin, kaya dapat pinupuri natin ang Diyos. Di ba? Naalala ko sabi ni Pastor, kapag gusto niya, sana lagi siyang may problema. Diba? Kasi sa problema, doon napapakita yung kapangyarihan ng Diyos. Yun. At laging pupurihin natin ng Diyos dahil grabe yung kapangyarihan at grabe yung pagmamahal niya sa atin. Dahil doon talaga nakikita kung gaano siya kagaling at kung gaano niya tayo kamahal. Amen po ba? Kaya sa first point natin, words of affirmation, God's love language, dapat maipakita po natin yung sincerity, yung mga salitang namumutawi sa atin. Biruin mo, yung asawa mo nasasabihan mo maganda, nasasabihan mong gwapo, di ba? Nakakapagsabi ka ng mga magagandang papuri pagdating sa TikTok at sa Facebook, pero pagdating sa Panginoon, hindi ka na makapagsalita. Di ba? Nakakaya naman, pero kanina napakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos doon sa cross ng Calvary, na yung kanyang buhay ibinigay niya para sa atin. Pero tayo, anong kaya nating ibigay para sa Kanya? Di ba yung 5 love language na ipakita ng Diyos sa cross ng Calvary? Pero tayo, gusto ng Panginoon na pinupuri natin siya. Pero hindi natin siya minsan nakakausap. Yan. Kasi pagdating sa bahay, mananalangin ka, yung amen mo kinabukasan na. Kasi sa sobrang pagod mo. 'Di ba? So, hindi po dapat ganon. Amen po ba? Kasi gusto din ng Diyos, talagang pinupuri natin siya. Talagang pinipraise. Lord, kayo po ang pinakadakilang Diyos sa lahat. Kayo po ang pinakamakapangyarihan Diyos. Napakasarap niyo pong magmahal. 'Di ba? Sino dito ang masarap magmahal? Walang iba kundi ang Diyos lang. O di ba yung mga partner ba natin kaya magbuwis ng buhay para sa atin? Baka ipagkanulo pa tayo niyan. Kasi Sister Jane, kaya magbuwis ng buhay para kay Brother June. Nako, di ba? Di ba? So, yan. Pero ang Diyos, kaya niyang ibigay yung buhay niya para sa atin. Kaya, gusto niya rin na palagi natin siyang kinakausap, palagi natin siyang pinupuri at sinishare sa iba. Diba? Word of affirmation yan eh. Diba? Tayo ba, pinupuri natin siya sa iba pag may kausap tayong unbeliever? Or nahihiya tayong sabihin yun sa iba? Diba? Nahihiya tayong sabihin ng Panginoon sa iba. Yan. Amen po ba? Okay. So next is, second point natin, God's love language, quality time. God desires fellowship and communion. Sabi ng Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Quality time. Tayo ba,
sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, nagkakaroon ba tayo ng quality time sa Diyos? Devotion sa Diyos? O nagde-devotion lang tayo kasi sabi ni Brother Radel, magde-devotion yung mga YP, yung mga young pro. Diba? O sa mga men at saka mga ladies, nagde-devotion lang tayo kasi kailangan mag-devotion. O nagde-devotion tayo kasi gusto nating magkaroon ng quality time sa Panginoon. Yan. Nakapag-quality time pa ba tayo, yung one-on-one sa Diyos, yung magkukulong ka sa loob ng kwarto, tas ikaw lang mag-isa, walang iba? Amen mo ba? Di ba sabi ng Bible, sa closet ka nga dapat eh. Oh, tayo ba, nagkukulong ba tayo doon? Sa CR na lang daw, habang tumatay. Di ba? Nagkakaroon ba tayo ng ganong quality time sa Diyos, di ba? Be still and know that I am God. Sa lahat ng problemang pinagdadaanan natin, lagi natin tatandaan, mananatili lang tayo, kusapin natin ng Panginoon, kaya niyang tanggalin lahat ng problema na nandyan. Kaya niyang lutasin lahat ng problema na pinagdadaanan natin. Magkaroon lang tayo ng quality time. O baka naman pag may problema tayo, hindi tayo sa Diyos lumalapit, kundi sa ibang tao. Doon sa mga makapagbibigay sa ng pulang kabayo. Diba? Strong. Diba? Oo. Extra strong. Diba? Baka yun ang ating hinahanap kapag may mga problema tayo. Diba? Mas masarap kapag ang Diyos yung kausap natin. Amen po ba? Yung quality time. Naranasan nyo na po ba na kapag kausap ang Panginoon, tapos umiyak kayo ng 2 oras kayo nakipag-usap sa Kanya? Hindi pa? Sa tanang buhay po ba natin, hindi pa natin nakausap ang Diyos ng ganong katagal? Amen? Wala pa? Or napaiyak tayo sa Diyos na kinakausap siya? Yan kasi gusto ng Lord talaga quality time. Paano yung prayer and then reading of the Bible? Kasi pag sinabing prayer, you are talking to God. Pag sinabing reading of the Bible, God's talking to you. So dapat, vice versa. Diba? Ikaw, nakikipag-usap ka sa Diyos, ang Diyos nakikipag-usap sa'yo through the Word of God. Try nyo po kung hindi nyo pa po naranasan. Ako, naranasan ko po yan, 2 hours, and then, grabe, yung iyak kong yan. Kailan po yan? Nang hinihiling ko si Sister Arlene na maging asawa ko. So, yun po yung time na nakausap ko ang Diyos. And during that time, di pa ako baptist. Yun. At, yun, nilagay naman ako ng Lord dito sa baptist. Ayan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ayan. Okay? Sabi ng Mark chapter 1 verse 35, Jesus spent time alone with the Father. Katulad ng Panginoong Jesucristo, di ba? Meron silang quiet time ng Ama. Ganon din ang gusto ng Panginoon na gawin natin, di ba? Na dapat meron tayong quality time sa Kanya. Gusto niyo ba sa Garden of Gethsemane niyo pagawin? Gusto niyo ba pumunta pa tayo sa Israel para doon, 'di ba? Kahit saan po 'yan, 'di ba? Dapat magkaroon po tayo ng quality time. Sino dito may quality time sa Diyos? Taas ang kamay. Si pastor lang. Katabi ni pastor. Yan. Okay. So ngayon po, talagang nire-remind tayo ng Panginoon, magkaroon tayo ng quality time sa Kanya. Hindi kasi dahilan yung trabaho. Amen po ba? Hindi dahilan yung ginagawa natin sa buhay. Kasi kung ganun lang yung dahilan natin, baka magdahilan din ang Diyos, busy din siya, hindi ka na iligtas. Diba? Buti na lang, niligtas niya tayo, amen? At di tayo pupunta ng impyerno. Paano kung yun ang dahilan niya, busy ako, hindi kita maliligtas, nandun ako sa langit. Diba? Hindi ako mamamatay para sa'yo, kasi busy ako. Paano kung ganun kaya ang gawin ng Diyos, diba? Gusto kasi ng Panginoon, maranasan niya. Hindi lang every February, no? Sana araw-araw pinaparanas natin sa Diyos yung gusto niya. Gusto niya ring maranasan yung quality time. Di ba kayo, gusto niyo ring maranasan yun sa iba? Amen po ba? Gusto niyo ba binibigyan kayo ng oras ng mahal-mahal niyo sa buhay? Ng mga kaibigan niyo? How much more pang Diyos? Gusto niya binibigyan natin siya ng hindi lang time, kundi quality time. Kasi ang gusto niya talaga solid. Gusto niya na magkaroon tayo ng solid
intimate sa Kanya. Amen po ba? And sabi ng James 4:8, draw nigh to God. Love cannot grow without time. God desires more than lovers. He desires our attention. Hindi nag-grow yung love kapag walang time. Love cannot grow without time. Kaya dapat binibigyan natin ng oras ang Diyos. Amen po ba? Kailangan binibigyan natin siya ng oras. Kasi ang sarap magmahal ng Diyos eh. Tapos hindi natin kayang ibigay. Nabibigyan lang natin siya ng oras kapag kailangan natin ng blessing. 'Di ba? Kapag kailangan natin ng finance sa finance, 'di ba? Next. Yan. Okay. So next is God's love language, acts of service. Yan. God delights in obedience and ministry. Sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. So acts of service yon. Kung ano yung sinasabi ng Bible, dapat ay ginagawa po natin. Amen po ba? Kasi kung mahal natin ng Diyos, ino-obey natin kung ano yung commandment niya. 'Di ba? Love your enemy. Love nyo ba yung kaaway nyo? Oh, yung kaaway nyo, hindi yung kaaway ng Panginoon. Pinakasabi, amen. Yung pala yung enemy mo, yung asawa mo ngayon. Diba? Yan. So, kung ano sinasabi ng Bible, dapat ay ginagawa po natin. Remember the Sabbath day to keep it holy. Dapat kapag Sunday, lagi tayong pumupunta sa church, lagi tayong nagsisimba, binibigay natin yung best sa Panginoon. Diba? Hindi tayo pupunta lang dito tapos ang isusuot mo ay hindi maganda. I mean, hindi formal attire, hindi modest apparel. Diba? Dapat give your best shot to the Lord. Amen po ba? O yan, lalong-lalo na sa mga young people dyan, diba? Give your best shot to the Lord. Oh, sabi nga ng misis ko, bakit pa ako mag-Amerikana? Kasi ako yung preacher ngayon. Sabi ko, kailan ko ito isusuot kapag patay na ako? Diba? Isuot ko na ngayon kasi give your best shot to the Lord. Kailan mo pa igagawin yun? Diba? Kaya nga, kung meron ka namang isusuot, sabi niya, okay naman daw yung naka-long sleeve. Tama? Formal naman yan. Modest apparel naman yan. Pero may ibe-best ka pa eh. Diba? Ganun ba tayo magbigay sa Diyos yung pwede-pwede na? Dapat kung ano yung best, yun yung ibibigay mo. Parang doon sa widow na nagbigay ng 2 mites, di ba? Tapos, ang in-honor ng Diyos yung widow eh. Pero yung iba, na mayayaman, ang daming binigay, tama. Pero hindi kasi yun yung best nila. Yung widow, yun yung best niya eh. Kaya kung anong best mo, yun yung ibibigay mo para sa Diyos. Amen po ba? Yan. Next is Romans 12:1, presenting ourselves as living sacrifice. So, act of service din yan. Galatians 6:10, doing good to others. We do not serve God to earn His love. Hindi tayo, hindi natin ginagawa yung mga trabaho, yung ministry natin para ma-earn yung love ng Panginoon. We serve God because we already have His love. May love na sa atin eh. Kaya natin ginagawa yun kasi na-experience natin yung pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So, faith that loves God will serve God. Kung mahal mo ang Diyos, pinagsisilbihan mo siya. Ministry is love put into action. So, yung ministry dapat natin, di ba, ginagampanan natin yan ng maayos. At saka, hindi lang natin ginagawa yun kasi gusto lang ni pastor na gawin natin, kundi ginagawa natin yon because we love God. Act of service. Yun ang gusto ng Diyos. At kapag nandun tayo sa ministry, bigay natin lahat ng dapat nating ibigay. Pag ikaw yung tagapagpaawit, gandahan mo yung pagkanta mo. Yan. Kaya nga hindi ako nagsasong leader. Saka hindi ako kumakanta. Kasi hindi yung best ko talaga. Baka magkagulo tayong lahat. Kasi, di ba, act of service mo yun eh. Tapos yun na ibibigay mo sa Diyos, di ba? Ayan. Next is,
Yan. Ano na ako? Pang 4 na ako, Brad? Okay. Fourth point, God's love language, gifts. God values sacrificial and cheerful giving. Yan, Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance. Sa papaanong paraan yan? Sa tithes and offering. Diba? Dapat, pinibigay natin, gusto kasi ng Panginoon yung ikaw ay cheerful giver. Sabi ng 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Yun yung gift. Wala ka, hindi mo naman mabibigyan ng regalo ang Diyos na mabibigay mo sa Kanya. Ito yung bagay. Di ba? Mabibigay mo talaga yung tithes and offering mo. At saka yung mga kailangan. Bawa dito sa church natin, di ba? So, yun po yun, no? Na ibibigay natin yung gift sa pamamagitan po niyan. The widows, katulad doon sa Luke chapter 21, 1-4, the widows might, kung ano yung kaya niyang ibigay, ibinigay niya. At yun kasi yung pinaka-best. And at the same time, yan, gusto ng Panginoon na ibigay natin, wag nating nanakawan ng Diyos pagdating sa tithes. Ang tithes ay ilang percent? 10%. And then yung sobra doon ay offering na. Yun. So, ibig sabihin ba, kapag tithes ang binigay mo, okay lang yon? Okay lang naman kung yun yung ano mo. Pero gusto ng Diyos din, syempre, yung makakapagbigay ka rin ng offering. Diba? Gusto kasi ng Diyos na gano'n. At syempre, tinuturo din naman sa Bible, na syempre, wag din natin kakalimutan yung man of God. Diba? Nasa Bible talaga yun. Sabi pa nga dyan, ay double honor. Diba? Gifts pa rin yun. Pagbibigay pa rin natin ng gifts yun sa Diyos. Yun pa rin ay love language. So next is physical touch. Yan. Fifth point, physical touch is spiritual expression. God responds to surrender, humility, and faith. Psalms 95:6, O come, let us worship and bow down. Gusto ng Diyos yung pagiging mapagpakumbaba natin. Gusto ng Diyos yung humble tayo, humility. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord. Psalms 8:3, Jesus touched the leper. Yun yung physical touch na ginawa ng Panginoon. God touches lives through His presence and power. Our response is sin in reverence, kneeling, lifting hands, and obedience. Kasi di naman natin siya matatouch eh. Diba? Di natin siya matatouch. Okay? Yan. Worship involves the whole person. When God touches your life, you cannot remain in the same. Dapat nagbago ka na. Diba? Tinouch ng Panginoon yung buong pagkatao mo. Dapat, kung tinouch niya, hindi ka na nagmumura tulad ng dati. Hindi ka na naninigarilyo. Hindi ka na nagiinom. Nagbago na yung buhay mo. So, yun po yun, no? Sa conclusion na tayo. Amen? Conclusion, God has spoken His love clearly through Calvary. The greatest love language of all is sacrifice. Jesus demonstrated every love language at the cross. He spoke words of forgiveness. He spent time with sinners. He served humanity. He gave His life. He touched broken lives. Have you received God's love through Jesus Christ? Tayo po ba? Na-accept po ba natin ang Panginoong Jesucristo? Are you loving God back in ways that pleasing Him? Sabi ng Matthew 22:37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, ano yung 5 love language na gusto ng Panginoon na meron tayo? Gift, quality time, physical touch, act of service, word affirmation. Sa word affirmation, anong gusto ng Diyos na ginagawa natin para sa Kanya? Binibigyan natin siya ng praise, pinupuri natin siya. Doon sa gifts, tithes and offering, di ba? Cheerful giver ka dapat. Masaya ka nagbibigay kasi hindi pangit yung nagbigay ka kasi kailangan mo magbigay. Dapat masaya ka.
Yan. Kasi ayaw ng Diyos na malungkot ka pag nagbibigay ka. Walang kwenta yun. Gusto niya masaya ka. Sa act of service, naglilingkod tayo sa Panginoon. Physical touch. Ano yung physical touch? Reaction natin, expression natin sa Panginoon. So, yun po yung gusto ng Diyos na ibigay natin, ibalik natin sa Kanya. Quality time, di ba? Meron pang quality time. Dapat meron tayong oras sa Panginoon. Sa ibang bagay nga, meron tayong oras eh. Sa panonood nga ng TikTok, Facebook, at sa kung ano-ano mga application na ginagawa natin dyan, nagkakaroon tayo ng time, tama? Pero sa Diyos, wala tayong oras. Di ba? Oh. Nakapagsugal nga tayo dyan sa online eh. Amen po ba? Pero yung oras natin sa Diyos, nawawala. Diba? So, dapat unahin po natin ng Diyos sa lahat. Amen po ba? So, yun po yung God's love language at gusto ng Panginoon, maranasan niya rin. Gusto ng Lord na maranasan niyo yung love. Diba? Kung siya nga, pinaranas niya sa atin yung love eh. Dapat tayo, paramdam din natin na mahal natin siya. Amen. Do you love God? Amen. So, yun lamang po. Tayo po yumukot manalangin. Yes, Heavenly Father, oh Lord, thank you, Lord, for your word, Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong kadakilahan at pagmamahal. And we surrender all to you, Panginoon. Kayo na pong bahala. Naway mas sa pamuhay po namin ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen.